dapat sa history ng mundo. Ano, kaya nyo pa ba? Last item na. Number 3. Bible contradictions. Okay, dito naman tayo sa content ng Bible. Sa mga contradictions or hindi pagkatugma-tugma sa mga nakasulat sa Biblia mismo. May iba't ibang klase ng contradiction sa Bible. Merong magkakasalungat na kasulatan. Sabi dito pwede daw, dun sa isa hindi daw pwede. Tapos meron ding contradiction na hindi tugma yung nakasulat sa Bible sa alam natin sa mundo ngayon. Usually dahil sa mga findings ng science. Marami yan. Makikita nyo online kung gusto nyo hanapin. Hindi ko na iisa-isahin. Pero ang karaniwang sagot ng mga believers ay hindi raw contradiction sa mga yon, kundi wala sa context ang pagbasa. Hindi mo daw dapat basahin ang maikli na verse lang. Dapat buo. At dapat din daw maintindihan mo yung culture noon. Sinulat yun. Consider din ang reality na ang istorya ng tao ay hindi magiging perfect. Pero ang pinanggalingan pa din daw or inspiration ay isang perfect being na si God. May Bible verse na 1 Corinthians. Sabi, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Parang hindi nga. Kasi dapat Diyos ng matinding kaguluhan. Pagpalagay na natin na may God nga. Bakit ginawa niya na ganito ang sitwasyon ng Bible? Yung supposedly pinaka-importanting mensahe para sa lahat. Well, ang sagot na kadalasang naririnig ko ay hindi daw natin pwedeng iayon yung expectation natin sa mundo kay God. Kung tayo mga tao, ang gusto natin sa isang importanteng message ay malinaw, ay ibahin daw natin si God. Kasi nga, tao lang tayo. God is God and may good reason daw siya sa mga ginagawa niya. Hindi lang daw natin alam kung ano. Diyan ako napagod. Sa religion at sa God belief. The more that I tried maghanap ng sagot, the more I got no answer. And it was simply, God is God, so shut up or listen to your heart or open yourself to the Lord and you will find Him. If there is really a God, but that God doesn't care kung magkagulo-gulo tayo dito sa Pilipinas or sa buong mundo kung anong God nga ang meron, if there is a God that doesn't care about us, why should I care about that God? I would rather care about what is real. My life, my family, my fellow human beings. We have the capability to take care of one another. Hindi tayo perfect, pero the fact that we are still here proves that we, human beings, have done a better job taking care of one another than any imaginary gods. Yung mga religious, tawag ng tawag sa mga gods nila, wala namang sumasagot. Kasi pag tumatawag ka sa wala, ang sasagot sa iyo ay wala. Move on din tayo pag may time. Kasi it's about time. Ano? Isusuot mo pa ba ulit yung shades mo ng religion? Sa ilalim ng mga pahina, may mga lihim na natatago. Mga kwentong sinulat, ngunit sino ang tunay na totoo? Kasinungalingan sa puting liwanag, bawat salita